trabaho na walang sweldo. Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Paano nga ba mag-relax? Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Happy Wednesday, everyone. August 19, 2026. Anaton Wednesday edition hataramdan. Good morning, Evie. Hampang niyo yanahi atipen pumida para na hosting na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Kapag natin didi Master Control, Engineer Mark Gagwa. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre, di rin magiging kompleto ito naton taramdan. Good morning, Evie. Kunwarayan naton mga kabakyang na PCO, mga ka-PCO, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Mapay nga morning, Kuya Aljon Malot.
From the Academe DYDC-FM, Sir Glody Kayunda, RP Calbayog. Ganito na Calbayog. RP Calbayog, good morning. Mamaylin Diaz na Philippine Information Agency Northern Samar, Bisuset Pretensyon RP Calbayog. Maupay nga morning para nato na mga tigpamatiyan nga nakatutok ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Anada na hira mga trabahoan, yun na pala nga oras in ready na. Para naman na magtagad hadto na mga kliyente na mga napakadaha opisina. May Dabaya Citizens Charter ginakikitaan hiton mga client kung natatagad ba diretso ito na ira naman na mga concern. Di rin na paruhan una nga pipinabalik-balik. Na ato na mga kliyente di dahiton kada tagsa nga opisina. Alright, so arangkada na trabaho kaya na pala mapaso na ito na ato na panahon. Didiyan syudad dito na Borongan 29 degrees. Bisan ko na medyo may da mga dampug kalangitan, mostly cloudy kami didi but feels like 36 degrees Celsius. Keep hydrated everyone. Hala sige, kumustahan natin ang ato na mga ka-PCO from the Academe also, from Philippine Information Agency. Ano ba ito na pauna nga hulagway di da naman hiton ira lugar. Unaon natin ato na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Maupay nga aga, maadjong buntag, Kuya Aljon Malot. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Pen, maupay nga aga, good morning. Morning. Maadjong buntag. Diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kabanan sa DYES Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Maadjong buntag usab sa lan pa nato nga sister station Ate Suzette, maayong buntag diha sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Of course, sa ato usab nga mga kaubanan ug sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa inyo nga dapit. Sa ato nga kaubanan sa Philippine Information Agency, Ma'am Aylin Diaz, maadjong buntag diha kanimo ma'am. And ingon man sa ato nga mga kaubanan sa Philippine Information Agency sa panguna sa ato nga Regional Head, Sir Rian Arinto. Sa ato nga partner sa Academe, ang Visayas State University, ang DYDC-FM din I believe ang atong kauban karon nga adlaw si Glody Kayunda, maayong buntag, and sa kinatibuk-an nga Visayas State University Community. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Noel Palugor ug ang atong interns gikan sa Southern Leyte State University, mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malota. Ate Pen, Ma'am Ate Suzette, Sir Glody, atong unahon ang update sa atong nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa Kasamtangan. Susama sa inyo ang Ate Pen, cloudy ang ato nga kawanangan sa Kasamtangan diri sa probinsya sa Southern Leyte. Although wala kita nakasinati og pag-uwan, but adunay mga kumbaga sinyales nga makasinati kita niini nga panahon karong adlaw nga Miyerkules. Sanglit ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsunan, dili malimot sa pagdala sa inyo nga mga pamalakasan nga mga proteksyon, payong, raincoat sa ato nga mga motorista o uban pa nga mga panangga aron masiguro nga dili mohumod panahon nga mahumod. Rather, panahon nga mogawas sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. And kanina, gitaho sa weather specialist sa Pag-asa nga adunay tulo ka bagyo ang gibantayan karon, adunay sulod and adunay gawas pa sa Philippine Area of Responsibility, but gipasabot hinoon ni Chanel Dominguez nga wala na kini direktang epekto sa pagkakaron sa ato nga nasod, but we have to constantly monitor ang update ni ining bagyo, mga kaigsunan. Kay kung inyong makita diha sa social media dito sa kauluhan and sa uban pa nga mga rehiyon sa ato nga kanasuran, ubay-ubay ang gibaha
ubay-ubay ang gibaha mga kaigsunan og hantud karon nga ni padayon gihapon ang relief operations no para sa mga apektado niini, and praise God nga gipalayo kita sa naasoy nga sitwasyon, but we have to pray also para sa kining welfare no sa ato nga mga kaigsunan sa uban nga mga rehiyon. And again, sa kanunay magbinantayon sa update gikan sa DOST Pag-asa sa weather bulletin and forecast aron makapangandam kita mga kaigsunan, kay we believe no nga ang ato nga kaandam nagsugod gyud sa ato nga kaalam. Samtang peace and order situation sa nakalabay nga 24 oras walay dagko nga mga paglapas sa balaod ang na-record sa ato nga kwerpo sa kapulisan padayon ang ilang nga pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sila nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Update sa ato nga panglawas sa nata sa sektor sa panglawas padayon karon nga gilusad sa mga rural health units sa matag lungsod no dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte ang supplemental immunization activity para sa measles and rubella mga kaigsunan, as well as vitamin A supplementation no. And pinasubay sa pinakauwahi nga report sa DOH Eastern Visayas hinuon niadto pa kining nakalabay nga Agosto 14 apan naka-record na ang amo nga probinsya sa Southern Leyte og vaccination rate nga 27.46% or 5,916 ka mga bata ang nabakunahan na out of 21,542 nga target population. But sa ako pang gikaingon kaniadto pa kining Agosto 14 and 5 ka adlaw nang nakalabay gikan karon, so possible no nga mas ning saka pa ang gidaghanon sa naasoy nga mga nabakunahan na nga eligible nga mga bata. Panawagan nato sa mga ginikanan no, sa mga guardian katong adunay custody sa mga bata no nga isubject ang inyong mga anak niini nga vaccination kay para lamang usab kini sa nga kayuhan aron malikay sa nagkadaiya nga mga vaccine preventable diseases, partikular no ilabi na niining measles o rubella mga higala. Unfortunate lang Ati Pen no, Ma'am Ay, Ati Suzette, Sir Glody nga diha online ni Kuya Napsad kining mga mali no mga sayop nga mga impormasyon nga naghatag og vaccine scare no para sa mga ginikanan. Hesitant na usab ang pipila ka mga inahan gumikan lagi nining mga impormasyon nga ni Kuya Nap diha online no. Again, we have to make sure nga nakasabuta unsay delineation sa opinion o ang pagpakalap ni ining fake news no. Ang kasagaran fake news na gyud kay sabwag og impormasyon diha kabahin matud pa sa dili kuno maayong epekto nining bakuna. But ato lamang klarohon ipalanog no uban sa mga health workers nga ang bakuna nga gigamit niining naasoy nga supplemental immunization activity na pamatud-an na sa pipila ka mga katuigan ang kaepektibo niini no apan hinuon wala gihimakak sa ato nga kining mga anaa sa panglawas nga normal nga dunay mga side effect no ang mao nga bakuna sama na lamang sa hilanat no pagsakit sa area nga kung diin gitupukan, but manageable kana gikinahanglan lamang nga itaho no sa ato nga mga health workers. So para sa mga gikalibgan no sa mga inahan, mga guardian nga dunay gihapoy gusto hatagan og katin-awan, pwede ninyo i-approach ang ato nga mga health workers rather than relying sa mga information nga dili pagud lehitimo nga ato nga mabasa diha online. Alright? O para sa unuhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, para sa Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas, pagkapaspas sa atong nga panahon, Agosto 19, tuig 2026. Realscape 2026, ilusad sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte. 120 ka mga driver sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte nakadawat og sweldo gikan sa tupad. Laing hugna sa voluntary blood donation sa Malitbog, Southern Leyte ipahigayon karong adlaw. Starbucks orientation gipahigayon sa DOST sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Maasin. Og lokal nga panggamhanan sa Hilongos sa Leyte nagpahigayon og skills enhancement training alang sa child development workers o teachers. Karang inyong atangan kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dinhi lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Aljon from RP Sogod.
May dana kita 12 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Ngadto naman kita ato na sa paliwat nga kaugop para yan ang adlaw 19 August 19. DYDC FM, Kuya Glody Kayunda, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Ma'am Pen. Good morning. Good morning gihapon sa imong mga kauban dida. Morning. Radyo Pilipinas, Borongan. And also kang Ma'am Suzette sa Radyo Pilipinas Kalbayog. O kang Sir Aljun sa Radyo Pilipinas Sugod. O kang Ma'am Eileen sa PIA. O good morning sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook Live. Good morning. O sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer siya na Villa Gonzalo, kani si Glody Kayunda, o akong kauban si Micaela Gongora, ang magatud kaninyo og update, balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay. O galang sa atong weather update, karong adlaw sa Miyerkules, diri sa Baybay City, no, o mga kasikbit nga lugar. Nindot ang kabuntagon apan posible gihapon nga makasinati og partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan nga dunay posibilidad sa pag-ulan o thunderstorms. Gipaabot usab o mo ang temperatura mukabat ngadto sa 30 degrees Celsius. Busa kung mugawa sa inyong mga panimalay, andamang inyong mga payong og magmatngon sa kalit nga pag-ulan ug pagkidlat, no? Og update sa pagtaga-kuryente, gipahibalo sa ang mga konsumante nga adunay scheduled power interruption karon, no, karon ding adlaw, no, alas 8:30. So sa buntag hangtod sa alas 11. So tungod sa distribution transformer upgrading sa Barangay Santa Cruz duol sa Jim. So apektado niini ang mga barangay sa Candadam, Santa Cruz ug Kilim. So pag-charge na mo daan no, na pa mo'y pipila pa. Mga 15 minutos pa pod nga pag-charge. Samtang mga gala, no, diri sa Dakbayan sa Baybay, adunay gamay nga pagsaka sa power rate. Gamay nga pagsaka apan dako kay ning epekto nato, no. Karon sa bulan sa Agosto, ang effective power rate mokabat sa 15.2945 kada kilowatt hour gikan sa 14.8817 kilowatt hour niadtong Hulyo, no. So katumbas kini sa 0.4128 kilowatt hour nga pagsaka, wala pay labot sa VAT. So matod sa power distributor, ang pagsaka sa rate nalambigit sa pagtaas sa presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market kon WESM. Pagsaka sa line loss on og congestion cost og kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas grid, no? Og update sa pagtaga-tubig, normal og padayon ang serbisyo bisan pa sa pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon. O gihangyo lamang ang mga konsumante nga magpadayon sa husto o responsable nga paggamit sa tubig, ilabi na kung adunay kalit nga pagbag-o sa panahon. O para sa peace and order situation diri sa Baybay, nagpabilin nga hapsay ug malinawon ang syudad sa Baybay ug walay na talang major incidents sa milabay nga 24 oras. Og update diri sa Visayas State University, gikan, no, di adunay pahibalo gikan sa Director for Student Affairs and Services, giimbitar ang tanang Viscans sa Organization Fair 2026 karong Agosto 20 ug mga adlaw 2026 alas 10 sa buntag sa may Eco Park. So higayon kini mga Viscans, no, sa mga naminaw karon nga mga estudyante aron maila-ila ang mga organisasyon, madiskubre ang inyong mga interes, makig-connect sa mga kauban nga estudyante o makakita sa inyong komunidad sulod sa VSU. Ug mao katong update dinhi sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balitang nahikay, SDS Albanyo o Mayor Kari naghiusa sa pagpaligon sa edukasyon sa Dakbayan sa Baybay o DAPCC
ug VSU nagpaligon sa panagtambayayong pinaagi sa ceremonial MOA signing. At ang iyang mga detalye nining mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulumano ng Good Morning Eastern Visayas. Good Back to you, Ma'am Pen. Eastern Visaya. Thank you, Glody Kayonda. 17 minutos na kabarangay na nakalabay halasutyo haaga. Good morning, Eastern Kadto naman Visaya. kita ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Kumusta ito na panahon na Mizuzet ang na pera pa nga mahulagway. Dida naman ha RP Kalbayog. Morning, Eastern Visaya. Yes, do mga salamat at pen pumidangan. Mapay nga aga dida sa iyo stasyon RP Borongan. Mapay nga aga gihapon sa aton ka sister station. Good morning sa RP Sugod nga naton kaupod yan na si Kuya Aljun Malot. Mapay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa PCO, PIA Northern Samar, nakakaupod naton si Ma'am Eileen Diaz. At syempre mapay nga aga liwat sa aton kasugbong sa Academe para sa DYDC FM VSU aton kaupod si Sir Glody Kayunda. Good morning sa aton nga tanan. So para dide sa syudad San Calbayog para sa amon panahon, so nagpapabilin man nga maupay anamon panahon, nagpapakita si Mr. Sun ngani anamon niya na temperatura. We are at 30 degrees Celsius but it feels like 36 degrees Celsius. So mapaso-paso amon panahon dide nga may adalasan gutiay nga tsansa san pag-uran mga adala sa 10% nga chances ang pag-uran niyan nga mga alas 10. So talagang aton andam aton kalugaringon sa sini nga kapaso mao dara kita sa aton mga panangga san kapasoon aton tubig ngan syempre payong. Anyway, ang payong mapauran o mapaadlaw man pwede naton magamitan. Ngan para naman sa aton update sa utilities, so syahan an sa Malco 1 waray man may nagpagawa sa advisory bahin sa pagkaparong sa kuryente. Lugod good news kay kun didto sa baybay nagtaas ang era kuryente ang power rate nera. So didi man sa Kalbayog naghamubo ang amon power rate yan ang bulan sa Agosto. So naghamubo ini sa 1.10 pesos. So tikang sa taripa sa ito naglabay nga bulan nga 13.87 pesos ini in 12.76 pesos nala para sa residential connection. Para naman sa low voltage connection from 11.72 pesos adi nala sa 10.57 pesos ngan para sa don industrial connection and power rate from 10.46 pesos adi nala sa 9.16 pesos. So rason san sini nga paghamubo san power rate kay naghamubo ang taripa nga kundiin ang primera nga rason sa mahitungod sa ERC order nga nagsususpende sa line loss and congestion charges o LLCC. So ini naton pag-ampano nga paglamon ta nga ini kairaman gin suspende para maamyenda ang formula san pagsukot san LLCC nga maging manilang puso niton para medyo maghamubo manggod talaga anaton power rate kayo sa inisan mga primera nga ginagastusan naton, diba? Nga kinahanglan man gud yan nga panahon may ada na kuryente. So ito naton pagampo na lang again ini nga LLCC kung di man matanggal at least maamyenda maghamubo ang sukot. Nga sa pa nga pahibaro matikang sa Samalco 1. So ginpapahibaro sa buhatan nga buwas nga adlaw Thursday, August 20 ang transaction sa opisina maabot la sa 12 p.m. So half day la sira buwas ang rason kay para sa orientation sa Employees Code of Discipline. Ngan pagka August 21 naman kay holiday man gud ini in observance sa Ninoy Aquino Day. So waray
office transaction sarado an sa Melco 1. So para sa ton mga karuyag magpakadto sa opisina, no, take note talaga mo again, buwas half day la sa Friday, waray talaga sulod, ano, waray opisina an sa Melco 1. Pero sa mga karuyag magbayad, pwede man kamo magbayad ano sa mga iyong mga bills pinaagi sa online payment nga options, pwede kamo magbayad pinaagi sa GCash, Palawan Pay nga iba pa nga mga mobile banking apps, o pwede lawat kamo magbayad sa mga authorized payment centers, sugad nila sa Bayad Center, Palawan Pawn Shop, M. Lowellier ngan Cebuana Lowellier. An update para sa tubig, so good news, waray man ang pagawas ang Calbayog Water Company Incorporated sa advisory may tungod sa pagkawara o pagluya sa abid sa tubig. Para naman sa peace and order, ang syudad sa Calbayog nagpapabilin nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, adiyan mga top stories of the day, matikang gede sa RP Calbayog. Mga barangay sa RHU Santa Margarita nakuha ang lahos 90% target sa nagpapadayon nga kampanya sa measles rubella SIA vaccination. Ngan kababayinan sa Samar inatender sa Women's Strong Network Hybrid Fair 2026 ngan bag-o nga ECCD Center sa Calbayog, Manilampuson nga gin-instalar ngan gin-bendisyonan. Aton oras, 23 minutos sa naglabay sa alas 8. Aton ini iglalagay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Pen. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern 23 minutos na nagkalabay hala sa 8 haaga. Ato naman kita ha Philippine Information Agency Northern Samar with Ma'am Eileen Diaz. Dakito na borohaton yan na no ito na Philippine Information Agency. May da big event dito naman ha Tacloban. May dahad to invite ato na PIA ngan sugad man Sir Dindo Alaras. Para kita makakadto ano dara kay anak ka on board. Thank you ha na invitation na PIA nga na Sir Dindo. Samtang Ma'am Eileen maupay nga aga. morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Pen, Sir Glody, Ma'am Suzette, and Sir Alcion. Dihan sa Norte San Samar, an aton panahon, tungod good man kay hipid man good an Eastern Samar, burong ganyan sa Parman. Oo, ang panahon namon di fair, na sumisikat si haring araw, pero partly cloudy. Ngayon, hinapunta nga diri kita magpaso kaya although an aton temperatura papriho, pero bago pa diri, it feels like warmer than the usual temperature na abat na gud man na obserbaran ta nga maragkot mapaso nga di naton maintindihan. So maglikay kita nga tanan aton may mga labi na aton may mga maintenance, ayaw gud kita pakalikat pag tumasan aton mga maintenance kay bisan diri gud mapaso ang sudang di gud nasikat si haring araw, iba ang klase san paso nga aton na aabat yan na iba na talaga ang panahon. Ngasan pagtag kuryente namon, North Milco RNG City, so the North Milco nagpadangat na advisory nga mayon power interruption sa Domingo pagduroy. Labot san the usual nga kipat-kipat, yaon gihapon sa scheduled power interruption from 5 a.m. to 6 p.m. Bugos nga adlaw sa Domingo, except sa mga island towns nga Beri, Capol, San Antonio, San Vicente, and part of Lawang na sisuad nira nga sayo nga party nga islands san Lawang apis san diri apektado tungod kay nagamit sa generator may sa genset pagpadalagan sa nera kuryente. So bugos nga Northern Samar sa Domingo wara kuryente from 5 a.m. to 6 p.m. Parang taga Kamurayaw, nagpapabilin gihapon yung Mamurayaw ang Norte San Samar, labot naman san ato dili parte san pagtaga ekonomiya nga kunta ang ekonomiya nato niya na umabot 8.5 ang inflation rate, meaning ang value san peso mga 0.74 na la.
So diri diri nabugos ang piso ano. 0.74 na lang yan na ora ka taas na aton inflation rate. So hinahinay kita paggasto labi na yan akan mga patronan ano diri gud ora magpakuan man pen ano mga patronan naton yan na dili gud magpaora-ora kay makuri ang panahon. Sa amon laray uluhan para sa second part 28 years nga mga dating nga rebuilding nagtapos sa basic literacy sa kanang DepEd alternative learning system nga naka-uniforme nga mga personahe tikang sa gobyerno nasyonal nga adin na assign sa Katarman gin-enroll para sa libreng accident insurance sa LGU Katarman. So amo itong didian kamutangan namon Ma'am Pen sa Norte San Samar mamurayaw nga padayon nga nagtatalinguha nga pangabuhian san kada tagsa. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visaya. Thank you, Mama Eileen. May dinala kita 27 minutos na no, nakalabay halas 8 haaga. Samtang di naman Borongan City, ba mapaso na liwat kami na Ma'am Eileen. Pareho gihapon siguro di daiyo kakulop, medyo cloudy pero waray hinayon na pag-uran. Waray hinayon. Anyway, salit keep hydrated pagdara tubig nga nasugad man payong pananggahiton kapaso iyan na 36 degrees Celsius na bayan didihaton syudad hiton Borongan. Pagtaga kuryente waray man sked power interruption sugad man ito na tubig komunikasyon nga na okay alright ito na Pasi Orden habugos nga probinsya na sinirangan na Samar. Samtang magpapatawagin meeting yan na Eastern Samar Governor R.V. Ivardoni, kaupo din adto na mga opisyal han DepEd, Borongan City Government, kapulisan nga DILG para inipaghisgutan nga na maparigun adton safety nga na security measures sa mga eskwelahan na probinsya. Kasunod ini na magkadirudilay na nga safety incident sa nasod, upod adton pinakabag-ula. Grabe nga insidente. Shooting incident dito naman sa Zamboanga City. Samtang atensyon nag-abri na ang National Police Commission o NAPOLCOM han online registration para inihan na PNP entrance nga na promotional examination sa pagbubuhaton October 18. Adina ka barangay ilatag tana adto na mga laray uluhan na dagkeng nga mga sumat nalikom han DYS News Team para yan ang adlaw na Wednesday, August 19. Rotary World Health nagdonarhin laboratory equipment para inihan ESO College of Medicine. Supply og presyo na bugas sa syudad na Borongan nagapapabilin nga estable. Base ini hito na gindudumarang nga monitoring na City Agriculture Office. House Minority Leader Libanan ngan Congressman Gonzales nanguna hagin buhat nga site inspection hagin proponer nga hospitality management training complex nidainiha ESO Salcedo. Samtang Congressman Gonzales pinangunahan na paglunsad na duha nga genset sa Humonhon Island nga ginlalauman magpapauswag han serbisyo elektrisidad ha barangay Habag. Amini adto na mga dagkeng nga mga sumat kanay detalyihan iba pa nga ato na mga balita ginlatag kanina ha second half di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang trabaho na walang sweldo. Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 33 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita ha second half. Ato na taramdan na good morning EV. At ipen na pumidalaghapan niyo kahampang kaupod nato na nato mga ka-PCO nga natikang ha akadim. Unahin natin ato na paglatag na na mga detalyihan mga balita. Una na yaton RP Sogod, masunod aton DYDC-FM, RP Calbayog, PIA Northern Samar. Maupay nga morning, Kuya Aljon na Malot. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen and sa makasapa good morning diha kanimo. Para sa unang nga balita gikan sa Radyo Pilipinas Sogod. 120 ka mga driver sa Sogod Southern Leyte nakadawat og sweldo gikan sa Tupand. Para sa kompletong detalye anang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Mukabat sa 120 ka mga drivers ang nakadawat silang sweldo atol sa payout nga gihimo sa Barangay Rizal Gymnasium sa Sogod niadtong miaging adlaw. Ang matag beneficiaryo nakadawat og 9,040 pesos alang sa 20 ka adlaw nga trabaho. Kabahin silang trabaho ang pagtanom ug pag-atiman sa mga utanon pinaagi sa hapag sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Mitambong usab sa kalihukan si Angelica Salige nga mihatag og importanteng mga pahinumdom ngadto sa mga beneficiaryo. Naghatag usab og mensahe si Mayor Sheffield Tan diin ijang giila ang kakugi og kontribusyon sa mga driver sa komunidad. Pinaagi sa tupad nakadawat ang mga beneficiaryo og temporaryong trabaho samtang nakatampo usab sila sa mga kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa pagkaon ug panginabuhian sa mga barangay. Gipasalamatan ang tanang beneficiaryo sa ilang kakugi ug dedikasyon sa ilang trabaho ug ang pagserbisyo sa komunidad. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Glody? Yes, so para sa balitang nahikay din sa Dakbayan sa Baybay, SDS Albanyo ug Mayor Kari naghiusa sa pagpaligon sa edukasyon sa Dakbayan sa Baybay. Alang sa mga detalya niyang report ni Micaela Gongora. Radyo Pilipinas, report. Gipasiugda ang mas lig-on nga panag-uban tali sa Department of Education kun DepEd ug sa lokal nga pangobyerno aron mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa Baybay City atol sa Local School Board kun LSB meeting nga gipahigay na itong Agosto 17 ning kasamtang tuig sa Mayor's Conference Room Baybay City Hall. Gitambungan ang mga meeting ni Schools Division Superintendent kun SDS Manuel P. Albanyo ug Baybay City Mayor Honorable Jose Carlos Alcari aron hisgutan ang mga prioridad ug panginahanglan sa sektor sa edukasyon sa Dakbayan. Usa sa
sentrong gisgutan mo ang foundational learning, ilabi na ang pagpaligon sa patakang abilidad sa pagbasa ug matematika sa mga estudyante. Gipasi ugda ni SDS Albanyo ang kamahinungdanon sa paghatag og tukbang suporta sa mga tinunan nga nanginahanglan og dugang nga tabang aron mapalambo ang ilang literacy ug numeracy skills. Isip tubag niini mipasalig si Mayor Kari nga suportahan sa city government ang mga targeted literacy ug numeracy recovery programs sa tibuok schools division. Tumong niini nga matabangan ang mga estudyante sa pagbasa, pagsabot, pagkwenta ug uban pang kahanas nga importante sa ilang padayong pagkat-on. Giskutan usab sa local school board ang mga kritikal nga panginahanglanon sa infrastruktura sa mga eskwelahan. Gisusi sa board ang mga lokasyon gikan sa Special Education Fund nga gitumong alang sa pagtukod og bagong mga classrooms, gikinahanglang mga pag-ayo sa pasilidad ug pagmintinar sa luwas ug angay nga learning environment alang sa mga estudyante ug magtutudlo. Dugang pa, nagkauyon ang duha ka leader sa pag-align sa mga lokal nga kapanguhaan aron masuportahan ang mga nagunang Department of Education programs, projects, and activities. Nakipini ang mga programa alang sa pagpalambo sa kapasidad sa mga magtutudlo, student wellness initiatives o mga umaabot nga kalihukan sa division. Gipakita sa mga panagtigom ng edukasyon dili lamang responsibilidad sa eskwelahan kundi dili usa ka hiniusang paningkamot sa DepEd, lokal nga panggobyerno, mga magtutudlo, estudyante, ginikanan ug sa komunidad. Sa pagtapos sa mga meeting, gidayeg ni SDS Albanyo ang city government og baybay tungod sa padayon og ligon nga suportan ini sa mga inisyatibo sa edukasyon. Gipasalig pag-usab ni Mayor Kari kang edukasyon nagpabiling usa sa mga importanteng prioridad sa iyang administrasyon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Para sa siyahan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, mga barangay sa RHU Santa Margarita nakuha ang lahos sa 90% target sa nagpapadayon nga kampanya sa MRCA vaccination. Detalye pamatihan naton sa report ni JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. 11 nga mga barangay sa Santa Margarita sa Samar ang nakakuha sa lahos 90% threshold sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCA campaign sa Agosto 16, tuig 2026. Siyam nga barangay ang nakakompleto na nga niya nibalo magpaspasan coverage target sugad sa Barangay Pananguran na may 125%, Barangay Matayonas 114%, Barangay Mahayag 107%, Barangay Salvacion 105%, Barangay Arapison 100%, ngantig 100% sa Barangay Arapison, Barangay Campirito, Barangay Campiig, Barangay Gaho, ug Barangay Nabulo. Ini nga paglahos ang target tungod sa mga walk-in ng mga individual nga waray sa inisyal nga listahan sa mga babakunahan. Duwa pa nga barangay ang nakakuha sa nataas nga accomplishment target, ang Barangay Panabatan nga may 93%, ng Barangay Avelino nga may 90%. Sumala sa datos, sumabot na sa 2011 nga individual ang nabakunahan sa kabugusan nga 2,889 nga target nga populasyon. Tungod sa gindayo sa pamunuan sa Santa Margarita ang mga tao na aktibo nga nag-implementar sa programa sugad sa mga barangay health workers, midwives, nurses, ng mga personnel sa Human Resource of Health nga adlaw na bisita sa mga komunidad. Ang RHU Santa Margarita nagpapadayon pag-aghat sa mga kaganak ng mga bantay nga makikoordinar sa mga local health workers agud masiguro nga ang mga kabataan mabakunahan sa libre nga bakuna kontra measles, rubella. Samtang nag-abiso luwatan ng RHU nga maghirot sa fake news nga nagpapasara nga may ada daw malaing nga epekto ang bakuna. Ginahighlight panira nga diri angay mahadlok pagpaturok kay ini dako nga bulig para malikayan ang epekto sa tigdas nga posible lumala kung diri magpabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Dabo nga salamat JM sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Dakuan kalipay sa 33 nga mga dati rebuilding ngayon agin nga ngaranan Peace Builders san ira pagkarawat sa sertipiko durante sa completion ceremony pagpamatuod sa nila pagtapos sa basic literacy sa ilarom san kanang Department of Education Alternative Learning System nga ginhimo sa Balay Darangpaan kahapon nga adlaw Agosto 18. Nasugad si Mr. Sinesio Lobriano ang nagtindog kumo magturutdo tikang sa ALS nga nagtikang ang pag-aradman san bulan san Hunyo kundi nagtatarapo sira tulo ka beses sa sayo ka semana. Naibaruan niya sa bugos nga 33 tulula sini ang nakag-eskwela pero para wala makatapos ang elementarya
Nganya na ini nga 33 maaram na magbasa, magsurat, ngan magkwenta. Sayo si Alex ang mga nakatapos ang basic literacy kundi indakuan niya pasasalamat nga damoan iya na baruan. Nahibalik siya pati ang iya asawa sa bulig sa gobyerno nga nabugos ang iya pamilya. Diri niya sa sayangon ang iya na baruan. Nasugad liwat ang sayo nga peace builder nga sa simple nga era na baruan pagbasa ngan pagsurat ini mag-aabli sa ira sin oportunidad ngan mga manalampuson sira sa ayat san kinabuhi. Ang ira pag-aram in magiging kahayag sandalan san ira pamilya ngan kabataan para san ira paglakawon ngadto san maupay nga kabubuwason. Gindayaw san representante san DepEd ngan al supervisor ang mga peace builders ang pagpakita sin kainteresado nga mahibaro ngan gintugon nga gamiton ang naibaruan san pagpili san tama. Nagpahayag liwat ang mensahe ang PIA kundiin nagpahinumdum nga pinaagi san ira nakuha nga dunong pagbasa, pagsurat ngan pagkwenta. Tibaro kung ta sira pagsusi san tama nga diri tama nga impormasyon base diri na liwat sira madara san mga piki nga mga pahayag lugod tumindog ngan tumuod san tama ngan kamatuoran. Ginaghat naman ang mga peace builders san representante san sundalo nga ipadayon ang pag-aram ng gamiton ang naibaruan para mapauswag ang kanila kakayahan base magkayaon sin hapsay nga kabubuwason para sa kanila pamilya. Labot sa Certificate of Completion niyan pa iba nga mga award ang nakarawat san mga nangunguna san klase nga nagpakita san kaabtikan san lingwahe san Pilipino ngan English. Back to you, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan nga notisyahan RP Borongan Rotary World Help nagdonarhin laboratory equipment para ini Ezo College of Medicine. Ang detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas, report. Opisyal nga nakakarawatan Eastern Samar State University o ESO han Agosto 17, 2026 hinasa nga bugos nga shipping container nga may sulod nga laboratory equipment ngan instructional materials tikang ha Rotary World Help o RWH Canada para ha ESO College of Medicine. Ginpangunan han Rotary Club of Borongan ha pagpanguna ni President Dr. Danilo Alura ang turnover han mga kagamitan. Nahiman donasyon pinagihan pagbinuligay han grupo kan Director Elena Cordero Agalahan Richmond Sunrise Club of British Columbia, Canada. Ginkarawat ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang mga donasyon para sa universidad nga nagpahayaghin pagpasalamat ha Rotary tungod han suporta ngan pakigpartner. Tinambong liwat ha turnover hi Vice President for Administration Dr. Ruben Voloso. Upod din mga faculty han College of Medicine ngan mga estudyante han College of Nursing and Allied Sciences. Ginlalauman nga makakabulig ang mga kagamitan hapag parigon han medical education ha ESO ngan hapag andam han mga magiging health professionals ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, laing hugna sa voluntary blood donation sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte. Ipahigayon karong adlaw ang detalye hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang lungsod sa Malitbog, Southern Leyte pinagi sa Malitbog Primary Care Facility, kauban ng Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter nagdapit sa tanang kwalipikadong lumulupi sa lungsod nga moapil sa ipahigayong voluntary blood donation drive karong adlaw Agosto 19, 2026. Magsugod ang mga aktibidad sa may alas 8 ang takna sa buntag, hangtod sa alas 3 ang takna sa hapon sa covered court sa Barangay Huangon. Tumong nining ang mga kalihukan, mao ang pagdugang sa supply sa dugo alang sa mga nanginanglang pasyente ug ang paghatag og paspas nga tabang medikal sa lungsod ug sa tibok lalawigan sa Southern Leyte. Karon tuig 2026 nakapahigayon na ug anaa sa tulo ka mga blood donation drive ang lungsod. Ang maong regular nga programa nagpakita sa padayong advokasya sa lungsod sa paghatag og luwas ug igong supply sa dugo alang sa komunidad. Kalabot niini giawhag ang mga blood heroes o mga voluntaryong donor nga mosayo og magdalag valid ID aron nga makatabang sa pagluwas og kinabuhi sa isig ka tawo. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Nagang salamat sa mga report, Ruel Bugnos.
Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, DAPCC o VSU nagpaligon sa panagtambayayong pinagi sa ceremonial MOA signing. Radyo Pilipinas Report. Gipakusog pag-usab sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center kun DAPCC o Visayas State University kun VSU ang ilang panagtambayayong pinaagi sa ceremonial Memorandum of Agreement kun MOA signing nga gipahigayon ni atong Agosto 17 ning kasamtangang tuig sa VSU. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyal ug representante sa duha ka institusyon isip formal nga pagpaligon sa ilang panagtambayayong ug kooperasyon sa mga inisyatiba nga nahiuyon sa ilang tagsa-tagsa ka mandato, ilabi na sa pagsuporta sa mga mag-uuma ug pagpalambo sa agrikultura. Gipangunahan ni DAPCC Executive Director 3 Dr. Liza G. Batad ang seremonya pinagi sa Pledge of Commitment. Diini ang gipasiugda ang dedikasyon sa ahensya sa pagtinabangay sa VSU aron makabot ang mga tumong sa ilang pakigtambayayong. Gipasiugda ni Dr. Batad ang kamahinungdanon sa pagpaligon sa pagsalig sa mga mag-uma, pinaagi sa dairy box isip usa ka modelo sa negosyo o pamaagi sa pagpalambo sa mga mag-uma aron mahimong mas hanas nga mga negosyante. Gihisgutan usab niya ang Republic Act No. 12308 nga nagpaligon sa mandato sa DAPCC sa pakigtambayayong sa nagkalalaing institusyon alang sa pagpalambo sa industriya sa Cavao. Gila usab niya ang hanas nga mga siyentista ug teknikal nga eksperto sa VSU isip importanteng kapanguhaan sa pagpatuman sa hiniusang mga inisyatiba ug pagpalikon sa suporta alang sa mga mag-uuma ug uban pang stakeholders. Samtang mipahayag usab si VSU President Dr. Pros IVG Yepes sa iyang Pledge of Commitment and Support alang sa pakigtambayayong nga nagpaila sa padayong suporta sa universidad sa DAPCC ug sa ilang hiniusang mga tumong. Gipasiugdan ni Dr. Yepes ang kamahinungdanon sa dugang nga pagpaligon sa partnership ug mipahayag sa iyang pagpaabot sa padayong pagpalambo ug pagpatuman sa mga programa. Iya usab gihisgutan ang potensyal sa paghimo og dugang nga mga oportunidad pinaagi sa makanunayon nga pakigtambayayong sa DAPCC ug VSU. Misunod ang formal nga pagpirma sa MOA diin girepresentahan ni Dr. Batad ug Dr. Yepes ang ilang tagsa-tagsa ka institusyon. Gisaksihan kini sa VSU Vice President for Research, Extension and Innovation Dr. Santiago T. Pina Jr. ug DAPCC at VSU Interim Center Director Dr. Ivy Fe M. Lopez. Pinaagi sa formalisasyon sa maong pakigtambayayong, gipakita pag-usab sa DAPCC ug VSU ang ilang hiniusang paningkamot sa paggamit sa siyensya, edukasyon, panukiduki, teknolohiya ug kahibalo sa agrikultura aron mapalambo ang mga programa nga maghatag og makahuluganon nga oportunidad ug suporta sa mga mag-uuma ug komunidad sa Eastern Visayas. Gikan sa VSU TCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dire sa RP Calbayog, kababayin-an San Somor, inatender sa Women's Strong Network Hybrid Fair 2026. Detalye sa pagbalik ni JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. Inatender ang mga kababayin antikan sa Samar sa Women's Strong Network Hybrid Fair 2026 sa Agosto 14 ngadto 16, 2026 sa SM Cebu sa Cebu City. Ini nga kababayin-an amo nagrepresenta sa Lara Samar ng Secrets Kitchens of Samar, mga produkto nga nagpapakita sa pagiging artisano ng pagiging negosyante sa mga Samarnon. Sobra 40 nga mga kababayin antikan sa magkaduro dilaing nga lugar sa nasod ang nagkatirirok para ipakita ang pagiging mapainubsanon, mainantuson ngan kamauyatom sa mga kababayinan nga naging kausa sa pagiging manilampuson nira sa pagnegosyo. Ining aktibidad nga ginorganisa sa Women's Business Council Philippines or Women Biz PH kaupod sa SM Supermalls nagahatag oportunidad sa mga partisipante para marekognisa ngan masuportahan ngan makakilala liwat potensyal nga mga parokyano. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, JM Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Dugang San Masubra 1,600 nga mga empleyado sa munisipyo San Catarman nga yaon libre nga personal accident insurance sa diri pala maihagin api ang mga uniform personnel tikang San Gobyerno Nasyonal nga ada na assign sa bungto sa Catarman. Ini mao ang opisyalis ngan personay sa Catarman Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection Catarman, ngan BJMP Catarman District Jail. Ini nga libre nga personal accident insurance, yaon 24 nga oras sa coverage
honor of duty 365 days a year nga babayaran sa LGU sin libre. Nahibaro antikang sa Information Office sa Bungto sa Katarman nga lakip san benepisyo an 100,000 accident, death, disablement, and dismembership benefit, 10,000 accidental medical reimbursement, ng motorcycle accident coverage na tubtub 50,000 upod ang 5,000 nga medical reimbursement. Kasugbon sa Sangguniang Bayan, ginkilala ni Mayor Dayan Rosales ang sakripisyo nga ng mga peligro nga ginagyan sa mga men in uniform sa era pagserbisyo sa Bungto. Ngandakuan pasalamat sa pamunuan sa tulong nga ahensya sa pagrekognisar sa era sakripisyo nga serbisyo nga ginpapadangat sa Bungto sa Katarman. Ini nga balita nakuha tikang sa Municipal Information Office sa Bungto sa Katarman. Back to you, Ma'am Pen. Namang salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga sumata estihanon supply og presyohan na bugas didiha syudad na Borongan nagpapabilin nga estable base iniha nagindudumara nga monitoring hiton City Agriculture Office. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagpapabiling establiton supply ng presyo at bugas sa syudad ng Borongan. Ininbasit ikinasimana gindudumarang regular price monitoring at LG Borongan, ipinagit City Agriculture Office sa pirang agri-fishery commodities, partikular at bugas sa Borongan City Supermarket, han Martes, Agosto 18. Ini nga pinakauring nga retail rice price monitoring kundin ginsihan presyo ng bugas sa napulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga naadiad tong presyo ng bugas. Ang pinakabarato in Sambulawan nga tag 43 pesos ang presyon kada kilo nga na native nga laon in mapapalit ta 44 o 45 pesos in kada kilo, samtang ang native rice in tag 50 pesos nga da 59 pesos ang presyon kada kilo. May liwat bugas nga tag 50 pesos nga da 59 pesos ang presyon kada kilo, depende klase bugas. Samtang ang red tanner o brown rice in tag 70 pesos ang presyon kada kilo, ang red rice in mapapalit ha 63 pesos ang kada kilo. Ang glutinous rice o pilit nga busag in mapapalit na 65 pesos nga da 80 pesos ang kada kilo. Ngan ang tapol in tag 120 pesos ang presyon kada kilo. Samtang ang presyon kada sakuhan tag 50 kilos nga bugas inada 2,350 nga da 2,750 ang presyo, depende hit klase hit bugas. Ngan aada 1,711 kasakwan ihap ang nakastock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabilin nga establiton supply presyon bugas sa syudad. Samtang ang nasabing nga mga presyon bugas inharos parihas sa nagintubara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabing nga merkado ang naglabay nga bulan ng Hulyo. Kaupod ni Agriculturist Ms. Claire Abubu ang pirang nga mga kawan ng City Agriculture Office sining nga regular retail price monitoring hapirang agri-fishery commodities sa syudad ng Borongan ha supervisyon ni City Agriculturist Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga kalambuan, Starbucks orientation gipahigayon sa DOST sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Maasin. Ang detalye hatod ni Dalia Ore. Radyo Pilipinas Report. Ipahigayon sa Provincial Science and Technology Office sa Southern Leyte ang Starbucks Orientation and Users Training alang sa mga magtutudlo sa Barangay Canlugok, partikular sa Canlugok Elementary School, sa Barangay Lunas, Maasin City kagahapong adlaw, Agosto 18 ning tuiga. Gipaila sa training ang mga feature of science and technology resources sa Starbucks, lakip ang pag-navigate sa sistema, pagpangitaw reference materials ug paggamit sa digital content, isip dugang nga learning resource sa classroom. Gipanguluhan isip resource speaker si Engineer Silvestro Cabidog Jr., ang Science and Research Specialist 2 sa PST o Southern Leyte. Ang Starbucks gabahin sa mga interbensyon sa DOST ubos sa community empowerment through science and technology o CEST-funded project build na nagtumong sa pagpalambo sa bamboo utilization, innovation, livelihood ug development sa sitio Canlugok. Pinagi sa Starbucks, mahatagan og masayon nga access sa science and technology information ang mga magtutudlo ug sa 64 ka mga learners sa Canlugok Elementary School nga makatabang sa ilang pagtuon, research ug uban pa nga learning activities.
Balita gikan sa DOST Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Dalia Orit. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:56. Ati Pen, Ma'am Ay, Sir Glody, Ati Zoset, una na kami nga manamilit mo kadto ang mga kalambuan nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa tong station manager, Sir Dindo Alaras. Ingon man, sa tunong kauban sa Master Control, Kuya Noel Palugod ug ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University, mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan, Alzon Malot sa Macau Sapa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga katong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ng atong tulumonon ng Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras ug mga stasyon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa katapusan nga balita dide sa RP Calbayog, bago nga ECCD Center sa Calbayog, manilampuson nga gininstolar ngan ginbendisyonan. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Formal nga gininstolar ngan ginbendisyonan ang bago nga Early Childhood Care and Development o ECCD Center sa Barangay Bagong Lipunan, Calbayog City. Ang proyekto gintutuyo nga maghatag sa mas talwas, maupay ngan angayan nga learning environment para sa mga kabataan sa komunidad. Pinaagi sa bag-o nga pasilidad, mas mapapahirani sa mga pamilya ang early childhood education and development services nga importante sa temprano nga bahin sa pagtubo sa mga bata. Ginalauman nga ang center makakabulig sa pagpauswag sa basic learning, social, emotional ngan cognitive skills sa mga kabataan antes sara sumalod sa formal nga pag-eskwela. Ang pasilidad magiging lugar liwat para sa child-centered learning activities ngan iba pa nga programa nga nasuporta sa husto nga development sa mga kabataan. Nagpapakusog ang proyekto sa access sa Barangay Bagong Lipunan sa early childhood care services nga nagahatag sa mas maupay nga pundasyon para sa paghibarongan pag-uswag sa mga young learners. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Nga ba no, nga dinamon tatapuson namon partisipasyon yan ang Wednesday edition sa naton programa. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si JM Sumino. Nga damo gihapon nga salamat sa ato nakaupod dide sa Master Control si Joaquin James Macasling. Sa ngaran sa namon acting station manager Hinaro Navelon, ako troy ni si Suzette Pretensio, yun nakaupod sa Wednesday edition sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa akon panamilit sa ngaran ni Regional Head Rian Arinto nga nag-imbitar sang ginbubuhat yan ng ASEAN Multisectoral Forum tikang alas 9 tubtub sa alas 4 inis Aileen Alazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Alright, so waray na good kita oras inapi kita na kitahin na oras. Abwas na laad doon na kadugangan nga mga notisya han RP Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Sugad man na nato ang kabakyang Didia Master Control. Engineer Mark Gagwa, News Contributors Daisy Ate Sok nga nadayan. Ate Pen pumida ini nangingimbitar kami ha iyong tanan. Thank you, Kuya Henry Paul Aberia, Jennifer Golmatico, Merly Hikomo. Para buwas dinila ha aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa bagong